The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, alas 8:42. Sorry ha, kasi akala ko nasa SLEX ka pa rin. Bagong kulay, red hair ah. Bagong kulay, Tito Jeff. Okay. Red hair. Red ba yan? Orange? Orange. Wala ang edad ko. 35? Dahil dyan, may 10,000 ka. Woo! Ang daling kausap. Fake news. Oo. Ano bang kulay yan? Pula o orange? Medyo pula to. Thank Pula. you, Ate Belle of Bentic Serendra. Gusto mo ba, baby, kulayan kita ng ganyan? Ganyan kulay. Ayoko. Bakit? Bakit? Natayo mo ng ganyan. Ayoko kasi sa amin, sa mga waray-waray, ang tawag dyan, manlulurop. Anong mandaragat? Oo, kapag ganyan kasi ang buhok doon sa amin. Alam pag mo ganyan lagi ka nasa ilalim ng tubig. Alam mo yan, malapit kami sa pier eh. Manlulurop. Oo, maninisid sa manlulurop. ilalim ng dagat. Oo. Oo. Okay na ako dito kay Richard Gearlock. Aba? Sige. Okay. Ito. Kung ikaw si Sige. Richard Gere, punta tayo dito sa isa sa mga members ng BTS, Pastor John. Kala ko Richard Merck. Okay. Good morning, Richard. Kumusta ka na? Sige. Okay, go. Alright, Anyong, happy 42nd year anniversary muna, wedding anniversary ng aking Tito Bong at Tita Jen Eliscopides. Happy birthday, Mike M. Lano. Palapit na po ng palapit yung Kapaskuhan. Kahapon, Brad, 2 Christmas parties. Inaimbitahan tayong mag-share ng Christmas message. Mamaya, meron ulit, alas 5. Saka kahapon din, may isang groundbreaking ceremony na itatayong building sa BGC, ang Minarco Group. They're good friends, family friends. So, naimbitahan din akong mag-facilitate ng groundbreaking ceremony. So, sa kabila po ng kabisihan, excitement sa parating na Kapaskuhan, okay? Hindi naman po lahat ganun yung pakiramdam, ano? May mga nare-receive din ako mga balita na ngayong Kapaskuhan, medyo, alam mo yon, hindi ganun kagandahan. Minsan, ngayong Pasko, ngayong panawalan ng trabaho, Kapaskuhan, tama? Unang Pasko, nung iba na walang yung nanay or tatay nila kasi this year namatay. So, maaring may iba sa inyo ngayong panahon na to na diagnose ng cancer, kidney failure, sa ospital ka magpapasko. May iba naman po naghiwalay ngayong panahon na to ng Kapaskuhan, yung magulang nila, no? Imposibleng magkaroon ng divorce. So, hindi po lahat masaya pagka ganitong panahon. And that's the reality of life. Sinusubukan pa nga natin minsang solusyonan, pero minsan mas lumalala pa pagka nagkaroon tayo ng mga diskarte na medyo lihis. Paano nga ba magkakaroon ng peace sa kalagitnaan ng gulo sa pamilya? Okay, sa West Philippine Sea na kinakarap din natin ngayon or mismo sa ating mga sarili. Sabi po sa Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at magtiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ang masasama na ng gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. So may mga tao po na paano ba magkaroon ng peace in the midst of this parang circumstances? Sabi rito, pumanatag ka sa piling ng Panginoon. Alam niyo po, yung word na sa piling means in His presence. Parang isang bata na nasa playground po, no? Nung maliliit pa yung mga anak ko, malaya silang nasa slide, nasa siso, tapos paminsan-minsan susulyap yan sa direksyon ko para ma-assure lang, nandun ba ba yung tatay ko? Nandun nakatayo. Okay, malaya ulit ako. Yung presensya po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At sabi po, matiyagang maghintay sa gagawin niya. May plano po ang Diyos. Madalas lang pinapangunahan natin kaya nawiwindang ang ating sitwasyon. Nagipit lang, discarding illegal agad. Nagpa-check up lang sa doktor, nag-overthink agad tayo. Wag daw po tayong ganon. Maghintay tayo sa kanyang galaw at ang waiting time is not a wasted time. Ulitin ko po, waiting time in God is not a wasted time. At kung sa paligid man natin, naiinggit ka sa mga taong gumiginhawad sa kabila ng kasamaang ginagawa nila, wag nyo raw pong pansinin yon. May ibang plano si Lord doon. Huwag tayong gagalaw na katulad ng mga immoral at illegal dahil hindi maganda ang ending nila. So again po, Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ng masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil sa kalagitnaan ng kaguluhan, ng chaos sa mundo na to,
may isang stable na pwede kaming panghawakan at yakapin. Lord, sa iyo lang kami makakahanap ng stability. In the midst of uncertainty sa mundo na to, there is only one certain, and that is your name, Lord God. Your name that is above all name, there is salvation. So salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Hindi mo kami pababayaan, Lord God, at hindi mo kami iiwanan. Basta sa iyo lang kami kumapit all the way. Sabi nga ni Brad Ted madalas, lumaban ng tama. Lagi lang sa tama, lumaban ng parehas, at kami, Lord, ay makakarating din sa landas na gusto mo sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat muli sa napakagandang araw na ito. Sa biyaya po ng The Daily Bread para po sa aming mga tagapakinig at sa amin mismo sa himpilang ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. Keep him safe and protected. Lord, we pray para po kay Karen Frivaldo, para po kay Catherine, kay Christine Zabala, at ganoon din po para kay Jen Gonzalez. Sa lahat po ng mga may sakit ngayon na nakikinig po sa amin, Lord, yakapin niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang daming tulad din ni Jen, Brad Jeff na nakikinig sa atin at inaabangan nga itong mensahe mo lagi araw-araw. So we sincerely appreciate you finding time to join us every day, every single day para sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Parang si Tatay Rolly De Leon na ngayon ay nakikinig, katabi niya ang kanyang radyo habang siya nakahiga. Mabuhay ka, Tatay, wow, at palakas po ikaw. Okay. Brad Jeff? Praise God. Alright, Brad Ted. Ako'y magpapaalam na rin. Ako'y may staff meeting ngayong alas 9. Batiin ko lang, Den, magpagaling ka. Ang aking kaibigan na si Den na nasa ospital ngayon. God bless you. Ako po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mabuhay po kayo. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.